Mula noong pumutok ang gulo sa pagitan ng Iran at ng nagsanib puwersang Israel at Amerika, kabilang sa mga laging nababanggit ang Strait of Hormuz sa Middle East. Isa po itong makipot na bahagi ng tubig na nagdudugtong sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Nasa paligid nito ang mga bansang Iran, United Arab Emirates at Oman. Mahalagang Strait of Hormuz pagdating sa pagbiyahe ng krudo sa buong mundo. Batay sa datos ng Energy Information Administration ng Amerika, nasa 20 milyong bariles ng krudo ang idinadaan kada araw sa Strait of Hormuz noong 2024. Katumbas yan ng 20% ng kinukonsumong petrolyo sa buong mundo. Dahil sa giyera ngayon sa Middle East, bumaba ang bilang ng mga bumabiyaheng barko sa Strait of Hormuz. Mula February 1 hanggang 27, tinatayang 129 na barko lang ang dumaraan doon araw-araw ayon sa United Nations Trade and Development. Bumaba pa yan sa 81 noong February 28, ang araw na sumiklab ang giyera, at patuloy pang bumababa sa mga sumunod na araw. Sa pagsiklab ng gulo, nag-abiso ang Department of Migrant Workers na may karapatan ng mga Pinoy seaman na tumangging ma-assign sa warlike operation areas tulad ng Strait of Hormuz. May mga barkong dumaan doon at sa Persian Gulf na inatake ng Iran. Sabi ng DMW, minomonitor nila ang mga barko sa Middle East. As of March 12, ligtas daw ang mahigit 7,000 Pinoy seafarers. Ngayong limitado ang pagdaan doon dahil sa giyera, paano ba ito nakaapekto sa Pilipinas? Base sa datos ng Department of Energy, karamihan ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas tulad ng gasolina at diesel, ini-import mula sa mga kalapit na bansa sa Asia. Kabilang dyan ang South Korea, China, Singapore, Malaysia. Ang petrolyong ini-import mula sa mga nasabing bansa ay nirefine mula sa krudong nakuha sa Middle East at idinaan sa Strait of Hormuz. Bukod sa mga bansang yan, nag-import din ng Pilipinas ng petrolyo mula mismo sa Middle East. Mahigit 4% ito ng supply ng imported petroleum ng Pilipinas noong 2024. Bukod sa krudo o petrolyo, idinadaan din sa Strait of Hormuz ang iba pang produkto tulad ng mga kemikal, container at dry bulk kabilang ang bigas ayon sa UN Trade and Development. Kasunod ng limitadong operasyon sa Strait of Hormuz, nagsimula na ring magmahal ang presyo ng krudo at natural gas sa pandaigdigang merkado. Dito sa Pilipinas, ramdam ang epekto nito lalo't pumapalo sa mahigit 100 piso ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Nitong mga nakaraang linggo, inuutay-utay ang mega oil price hikes para maibsan kahit konti ang epekto ng taas presyo. Sa kabila niyan, patuloy ang panawagan ng mga motorista, partikular na mga tsuper, na gumawa na ng hakbang ang gobyerno na pipreno sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.